Senado dito o ng palasyo with this event? Si Bato, he provided the drama and the optics. Pero the pressure point really is with the Senate Blue Ribbon Committee. At dito, mas na-alarma ang Malacanang. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Nasa atin hong linya si Kapitan Joseph P.G. Ponce ng Barangay Balibago, Angeles City. Diyan ho sa Pampanga. Good morning po, Kap. Good morning, Ma'am Giselle. Mabuhay Kap, po kayo. inulat ho ng aming kasamahan si RH5 Val Gonzales. Meron hong gumuho na gusali diyan sa lugar ninyo. Ano ho yung larawan? Pakibigyan nga ho kami ng larawan, Kap. Kumusta po yung mga construction worker? Gaano karami ho yung pinaniniwalaan na natrap? Opo, Ma'am Giselle. Go ahead, Kap. Yes, Okay, ito pong gumuhong building. It's a nine-story building. Estimated ko nasa 70 to 75% ang malapit na matapos. Itong building na to inumpisahan pa noong 2023. Hindi pa tayo po nung barangay noon. Hanggang ngayon hindi pa tapos. At ang recent information dito ay talagang gumuho po siya, sin flat ground zero po siya. At ang mga construction workers kararating lang kasi na-stop po ng mga ilang buwan to, mga 3 buwan. Ngayon last week lang kararating lang ng mga construction workers na bagong mukha namin dito sa Barangay Balibago na I believe galing pa ng Metro Manila or bandang Caloocan City ang mga construction workers. So kaninang 2:30 ng madaling araw, nireport po sa amin yung gumuhong building na to at agad namin pinuntahan. At nagulantang po kami sa nakita namin na talagang from 9th floor, flat zero siya ngayon na talagang mga malalaking debris po ang nandito ngayon. At yung pinapaniwalaan namin more or less nasa 15 na katao ang natrap pa sa loob ng naguhong building po. 15 na katao yung pinaniniwalaan natin na natrapo ngayon sa gusali. Pero sa suma total, gaano ho karami yung mga manggagawa noong mangyari ho itong insidente? Gaano karami yung nasa gitna ho ng mga authority natin? So far, ang confirm pa lang sa data ng Barangay Balibago, nasa 3 pa lang. Pero ang sinasabi ng ibang rescuer, nasa 6. Hindi namin naabutan yung iba. So, sa aming record, isa yung dinala sa hospital at 2 yung
minor injuries lang na nakausap natin kanina. Sila yung katabing building at yung isa nagtitinda ng barbecue sa mismong loob ng barracks ng building. Mga bale 3 po yung injured ngayon, tama po ba? 3 ang injured, isa yung kinailangang dalhin sa pagamutan, 2 yung nagtamo ng minor injury, tama po, Kap? O, tama po, 2. At nakausap na natin yon, medyo okay na sila. Nilipat namin sa kabilang building na hotel. Kasi po itong area na to ay napapaikutan ng mga malalaking building. Itong ginagawang hotel na to. So far, ang sabi niya sa amin yung nakaligtas na gumapang lang siya. Ang alam niya, nasa 15 to 20 persons ang nasa loob ng gusali na barracks na natutulog dahil magdamag po ang operation dito dahil ito po yung business district ng Angeles City. At the same time, malapit po ang aming entertainment district dito sa area. Bali 15 hanggang 20 persons yung naririyan po sa area, 3 yung sugatan, 2 minor injury. Pasensya na, Kap, kailangan kong ulitin para din doon sa sa kaalaman ng ating mga kababayan. Isa yung nasa ospital. Kumusta po yung kondisyon nung nasa ospital? Siya po ba ay may malay po ba ito ng isugod po sa pagamutan? Hindi ko na cover yon dahil nandito po kami ngayon sa kabilang street. Nasa center po kasi itong building na to. Nasa kabilang street po nila na-recover yon. So dito lang po ako sa medyo main entrance ng building. So hindi ko po nakita ang condition ng Korean National pala ang dinala. Sa Korean National? Yes, natutulog lang sa kabilang hotel building na isa sa mga natapya sa nadaganan ng mataas na gusali. Katabi po ito ng ginagawa na hotel. Katabing hotel. Opo. Okay. So, tapos ang 2 po, ito ay yung 2 pa na sugatan, maliban po doon sa Korea National na nakaligtas po yung 2. Nakaligtas. Sila po ay mga vendor, tama po ba? Hindi sila yung mga construction worker? Hindi po, opo. Parehas So, na vendor po itong 2? Opo. Yung mga construction workers, lahat na trap po sa loob na mahimbing tulog dahil sabi nung isang vendor, nagiinom man pa doon sa loob ng barracks. Alright. Balik ka, 15 to 20 yung pinag-uusapan natin na Opo. mga construction worker lang. Opo. Na possible na natrap, hindi po ba? Wala pa pong naaahon sa mga oras na ito, Kap? Sa ngayon wala pa. Kanina pala naalala ko, yung pamilya ng barbecue vendor, nandun pa daw yung mag-asawa at saka yung maliit na bata na natrap sa loob. Yun ang confirm na so far inahanap ngayon ng disaster team ng Angeles City. Kapasensya na, pakiulit ho nung huli po ninyo na binanggit, mag-asawa na vendor at? Mag-asawa na vendor at isang batang maliit na anak nila na natutulog sa loob ng building sa barracks dahil nagbabarbecue po yung isang kaanak nila na nakausap natin kanina. Dahil biglaan yung gumuho, nakatakbo siya pero yung pamilya niya na nasa loob, naiwan po yung mag-asawa plus yung batang maliit. Bukod pa po ito doon sa 15 to 20 na construction workers. Bukod pa Opo, ito doon sa 2 vendor na nakaligtas. Opo. Bukod pa doon. Oo, masyadong marami tayong mga pinag-uusapan na possible na natrap dito. Kap, ang binabanggit ninyo, kung tama po yung unawa ko, yung buong gusali na yan, yung 9 na palapag na gusali na yan, yung talagang gumuho, hindi lang natin pinag-uusapan yung bahagi ng building na ito. Hindi po, opo. Sin flat ground zero siya ngayon. Oo. Opo, 9th floor po yung building. Alright, okay. Kap, kung meron ho kayong iba pang detalye na gusto pong idagdag kaugnay ho ng insidente, nasa inyo po yung pagkakataon, Kap. Okay, maraming salamat sa ating mga kabarangay dito sa Barangay Balibago, lalo na pamunungan ng LGU in behalf of Mayor John Lasatin. Maging mahinahon lang po tayo dahil kanina may mga ibang pamilya na gustong pumasok na naiwan daw yung mga personal belongings. Huwag na po nating intindihin yung mga personal belongings na yan dahil
gamit lang po yan. Importante yung buhay ng tao na maisalba ngayon. So ang Barangay Balibago po, ang magagawa lang po ngayon ay yung crowd control na bawal pong lumapit dun sa area dahil may mga ibang buildings na tinamaan katabi at saka mga ilang stalls po sa harapan niya. So ang nakikita ko pong assessment dito, kailangan po natin ng tulong ng national government, mga special equipments, lalong-lalo na ang mga ibang agencies na sanay na mag-retrieve sa mga ganitong matataas na building na nag-collapse ground zero. So as of this time, more than 6 hours na po, wala pang nare-retrieve na trap sa loob dahil malalaki po ang bulto ng mga biga, mga debris na nakapatong sa kanila. So kung narinig po tayo, kailangan po natin ng mga special heavy equipment, lalo na yung katabi namin dito ng Clark Air Base. I believe sanay sila sa mga ganitong rescue operation. Sana matulungan tayo. Kapasensya na, may ilang tanong lang ako na ihahabol pa. Sa inyo pong initial information, baka meron na, ano daw po yung dahilan kung bakit gumuho itong gusali na ito? Ako din po kumukuha ng mga information na event sa City Engineering Office. So far, wala pa tayong personal na observation at mako-comment dyan dahil ito pong building na to ay under construction pa. So closely monitored naman ng Angeles City. So wala pa akong may sasabi. Siguro maya-maya dahil nag-observe tayo sa mga kapitbahay kung ano ang mga ibang panukala nila bakit gumuho. Despite na ito'y skeletal pa lang, hindi naman siguro naka-apekto dun sa dumaan na malakas na hangin na may ulan at bumuhos ang yelo dito sa barangay namin na may kasamang yelo. Kagabi naman yon mga around 6:30 in the evening hanggang 7 o'clock. So 30 minutes po yun na sobrang lakas. Nakikita ko hindi naman po siguro isang dahil gumuho itong building na to. Oo. Kapuli na lang, anong oras po nangyari ito pong insidente? Ang tawag po sa amin na 2:30 in the morning. So around 2:20 in the morning eksakto nangyari itong pagguho ng isang hotel, under construction hotel building. Alright. Kap, maraming salamat po at from time to time kami po ay makikibalita po sa inyo dyan sa area at sana ho ay mahanap na ho ng search and rescue teams na nakadeploy dyan yung nasa 15 hanggang 20 na construction workers pa lang na pinag-uusapan natin bukod pa doon sa sinasabi na 3 pamilya o 3 miyembro ng pamilya noon hong nakaligtas na vendor sa lugar. Opo. Maraming salamat, Kap. Mabuhay po kayo. Thank you. Flash Report. Flash Report! Nasa 15 hanggang 20 ho na mga construction worker bukod pa sa 3 miyembro ng pamilya yung pinaniniwalaan na natrap ho sa siyam na palapag na gumuhong ginagawang hotel diyan ho sa may Balibago o Balibago, Angeles City sa Pampanga. Ang initial information ho na yan ay batay kay Barangay Captain Joseph PG Ponce. Flash Report. Flash Report! Pilipinas ang oras, alas 9:14 ng umaga. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia Magastana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampay
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow! White rose! White rose papaya, wow! White rose! White rose papaya! May glow up with white rose papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 9:19 ng umaga. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort. Kasama si Edniel Parosa sa DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kwentong dapat mong malaman. Kwento ni Juan de la Cruz
sa araw-araw na balitaan, mga muka sa likod ng headlines, pakinggan at kasangkutan. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parrosa sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. DZRH Stories. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Oy, kapapasok lamang ng bagong linggo. Napakaingay. Marami na naman ho tayong binabantayan ng mga kaganapan. Ika-24 na ho tayo sa buwan ng Mayo taong pangkasalukuyan. Huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy. Nasa atin hong linya si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Ma'am Dana, good morning. Happy Sunday po. Good morning. Magandang umaga po at happy Sunday sa iyo. Ma'am, welcome po ulit sa DZRH News. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik, ma'am. Pag-uusapan ho agad natin ito hong Immigration Lookout Bulletin Order na inisyu ho ng DOJ laban kay Senator Bato de la Rosa sa mga terminolohiya ho na higit na mauunawaan ng ating mga kababayan. Ano po yung magiging proseso ng imigrasyon sakali ho na maispatan ang senador sa mga paliparan po? Yes, immigration lookout bulletin po in itself is not a whole departure order or warrant of arrest. Hindi po ito mapipigilan ang pagbiyahe ng isang tao. Ngunit, with the immigration lookout bulletin po, ang ating mga immigration officers ay mandated na kontakin po ang mga law enforcement agencies na related po dito sa kasong ito para inform po sila na mayroon pong pag-attempt na umalis ng bansa. At kung sila po ay meron na bagong warrant of arrest or departure order or kung ano man pong order na kanila pong i-implement, yan po ay gagawin po ng appropriate law enforcement agency. Pero Ma'am Dana, ang DOJ po ba walang panibagong direktiba po sa Bureau of Immigration sapagkat sila po ay nag-atas na rin, hindi po ba sa PNP, sa National Bureau of Investigation na maaari nang isilbi yung ICC arrest warrant at sa kasalukuyan po ay itinuturing na napugante ang Senator Bato? So far po, ang ano pa lang namin is, ang natanong-nagap pa lang po natin is yung immigration lookout bulletin. Wala pa pong bagong departure order or warrant of arrest po na ipadala po sa atin ng mga korte or ang Department of Justice. Pero kung sakali ma'am, hindi po ba ang sabi nga ninyo, hindi naman hahadlangan ng ILBO yung paglabas ng bansa ng Senator Bato, pero agad kayong aksyon, itatawag sa mga sa kinauukulang ahensya ng pamahalaan para po doon sa tamang disposition. Pero in the meantime, kung sakali ay nasa inyo ho ba munang custody ang Senator Bato hanggat wala po yung law enforcement? Opo, ganun po yun. Bago po mag-board ng flight ng isang individual na nasa immigration lookout bulletin, inaantay po natin ang confirmation from the appropriate government agencies. At kung sabihin po nila na, oy, wag muna, meron kaming warrant dito at hindi natin mapapayagang umalis ang tao ito, then we are duty bound as well to wait for their arrival for them to be able to implement whatever document or order that they need to implement. Ma'am, pasensya na sa tanong pero ang Bureau of Immigration ba kung sakali possible ba na bigyan din ng kopya ng ICC arrest warrant ng DOJ bilang kayo po yung nagbabantay kung sa mga border natin kung sakali man na sumibat ang senador? Siguro po may technicality po ito because technically po mga Pilipino ay not under the jurisdiction of the BI. Yung ating pong database is just being used by the court para po ma-intercept yung mga merong mga local cases here in the Philippines. So, I think this is the work around yung sa technicality na yun. Okay. Ang law enforcement po ang mai-inform para sila po ang makapag-implement.
Okay. Ma'am, ang binanggit niyo po sa akin kamakailan, naka-alerto po ang buong hanay dito po sa mga entry at exit points natin. Kumusta ma'am yung seguridad, yung latag po ng seguridad natin ngayon, yung pagbabantay po ng mga BI personnel? So far po, ang ating mga tauhan ay in full force sa ating mga paliparan. Kapag meron naman pong subject na isang lookout bulletin or any similar derogatory record, nakashoot naman po yan sa ating derogatory database, and there are already set protocols na ginagawa po ng ating mga immigration officers if encountered itong mga individual na ito. Hanggang ngayon ma'am, sa official record po ng BI, hindi pa nakakalapas ng bansa si Senator De La Rosa. Yes, sa records po natin, wala po siyang recent travel, wala po siyang attempt na umalis recently. Pero ma'am, ano yung possibility na nakalabas na ang Senator Bato sa pamamagitan ng backdoor channel? May ganun ba tayong tinitingnan? Hindi ba natin inaalis yung ganung posibilidad para kung sakali man hindi magpakampante po yung ating hanay sa pagbabantay? Well, there's always that possibility po, but yan naman po mga tinuturing natin ng mga illegal migration corridor or backdoor areas ay binabantayan po ng ating mga local government units ng Coast Guard at ng Philippine National Police po yung mga nagbabantay sa areas na yan. At kapag meron naman po sila na-intercept doon, so far po in the past, we have been receiving updates or alerts kapag meron silang mga na-intercept doon kasi kino-confirm nila yung mga identity lalo na kapag mga dayuhan po yung mga nag-a-attempt tumawid dagat. Ma'am, tama ba na talagang sa mga airport natin normal at talagang meron na presensya po ng PNP, hindi ba may NBI office din po? Tama ba ma'am? Yes, po. Normal po yan. Meron tayong mga police at meron po tayong mga NBI. So, kapag meron po mga nai-intercept na may mga local cases here, or warrant of arrest, it's an everyday routine po sa atin. Normal na po sa atin na may nai-encounter yan sa pang-araw-araw, and we turn them over to the appropriate law enforcement agent. Pero ngayon ma'am, na may bagong baba na direktiba ang DOJ sa NBI at PNP, dyan po sa mga airport na binabantayan po ng BI, nadagdagan po ba yung presensya ng mga tauhan ng PNP at ng NBI? Hindi ko po siguro masagot officially kasi we wouldn't be able to know because separate po yung area nila doon sa immigration area. But tayo naman po, malapit po ang ating koordinasyon sa kanila. At any instance na kailangan natin ng support ng ating kapulisan, ay nandyan po sila para tumulong sa atin. Ma'am Dana, nasa inyo po yung pagkakataon para ho sa kung meron man kayong mensahe sa atin hong mga kababayan. Yes, sa atin po mga kababayan, ang buong hanay po ng Bureau of Immigration ay nakabantay sa ating mga paliparan to make sure po na ang mga individual na may mga kinakaharap sa kaso or mayroon po mga kailangan pumarap sa batas ay ma-intercept po natin at ma-turn over po natin sa tamang authorities. Si Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, maraming salamat. Happy Sunday po. Salamat po and happy weekend. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Kwentong mula sa mga simpleng Pinoy na hindi. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Oy, nakahinga-hinga na ba kayo? Ako parang parang hindi pa ako nakakahinga, parang napakadami nating pinag-uusapan simula po kaninang alas 7 ng umaga, hindi ba naririyan yung flash report ni Val Gonzales. Atin hong tinutugay-gayan pa rin etong si Senator Bato de la Rosa, ang National Bureau of Investigation, ang pambansang pulisya, kumikilos na ho ngayon. Partikular yun hong kanilang tracking team, yung kanila hong mga designated team para ho tugisin ang ICC wanted senator. Kasunod ho yan ng naging go signal ng DOJ noon hong nakalipas na linggo na maaari nang isilbi yung aresto
warrant mula ho sa International Tribunal. Kaya lang ang iginigiit ho ng kampo ng senador ang nagsilbing top cop noong Duterte administration. Hindi nila kinikilala yung ICC arrest warrant sapagkat kailangan na dumaan daw ho muna sa proseso sa lokal na korte natin. Pero ano nga ba yung binabanggit o sinasabi ho nung ating mga eksperto sa usapin na yan? We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. May narinig ho akong panayam kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang kanya hong sinasabi, hindi na kailangan yung mga lokal na korte sa pagsisilbi ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Bakit kanyo? Dahil ang pinag-uusapan natin dito, crimes against humanity. At batay daw ho sa ating konstitusyon, kailangang i-adapt yung general accepted principle ng international law kasama na yung crimes against humanity na ikinaso ho ng ICC dito ho kay Senator Bato de la Rosa. Ang anumang bansa ang kanya hong binabanggit, any country can assume jurisdiction dahil ito ay crimes against the entire humanity. Noon hong Mayo 13, matatandaan ho ninyo ang kataas-taasang hukuman, ang Korte Suprema ho natin ay tinabla, hindi kinatigan yung hirit na temporary restraining order ng Senator Bato para harangin yung ICC arrest warrant laban ho sa kanya. At iyan ho yung naging batayan ng DOJ para magkaroon sila ng official na direktiba sa NBI at PNP para tugisin na magkasana ng manhunt operation laban ho kay Senator Bato de la Rosa. Parang hinihingal pa ako. Pagpasensyahan na ho ninyo na uubos na yung boses ko, Ang sinasabi pa ho ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, doon ho sa patuloy na pagpalag ng kampo ni Senator Bato na humarap ho o yung kanya hong pag-iit na kailangan niya munang humarap, dumaan doon ho sa Philippine courts. Nakalagay daw ho sa Republic Act 9851 na may opsyon ang gobyerno, ang Pangulo natin kung isosurrender ba siya o siya ay ipoprosecute o uusigin ho dito sa Pilipinas. Kaya sang-ayon daw ho sa batas na yan, hindi raw po pwedeng igiit ng Senator Bato na dito lang siya maaaring litisin sa Pilipinas at hindi po pwede sa abroad sapagkat meron ngang opsyon sa ilalim nito hong RA 9851, yung ating pamahalaan, yung mismong Pangulo natin kung siya ay isusurrender o dito lamang uusigin o isusuko ho doon sa International Criminal Court. Tayo ho muna ay tumanggap. Mamaya tatanggap po tayo ng mga follow-up report dyan ho sa gumuhong siyam na palapag, tama ba, na ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga. Hanap buhay ho muna tayo. Pilipinas. Ang oras ho natin alas 9:34 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Wala nang paghimik. Totoo lang ang Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pilipinas ang oras, 9:38 ng umaga. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Tanggap po tayo ng follow-up report kaugnay ho ng gumuhong siyam na palapag na itinatayong hotel diyan ho sa Angeles City sa Pampanga. Tinutukan ni RH25 Grace Vera Sansano. Grace, kumusta dyan? Giselle, hanggang sa ngayon, tulong-tulong na ang iba't ibang mga kinatawan o etong mga tauhan ng PNP, Bureau of Fire, CDRMO, itong Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office para nga sa ginagawa nilang pag-rescue sa sinasabing more or less nasa 40 mga workers nitong nag-collapse na itatayos na ng hotel dito sa bahagi ng Angeles City. Particular na nakatayo
itong building na ito sa may Oak Street, corner Teodoro Street, Barangay Balibago ng Angeles City. Pasado alas 3 o mga 3:45 in the morning nang biglang makarinig ng malakas na tunog yung ilan sa mga residente rito. At yung ngang vendor na nandun nagtitinda sa harapan ay nagulat siya. Kita niya nang ito ay bumagsak at unti-unti ngang nag-collapse. Nasarhan pa yung harapang kalsada dahil doon tumama yung bahagi ng building na nag-collapse. So ayon kay Police Major Ronan Eblaham ng Angeles City ay nagpapatuloy ang kanilang pag-rescue at sa medyo may kahirapan ayon nga rito sa ating mga nakapanayam na mga nandoon na nagresponde dun sa isinasagawa nga nilang search and rescue ay dahil sa rami ng mga bakal at yung mga hollow blocks na dumagan. Kaya't ito ngayon ang pinag-aaralan nila. May mga ilan din silang na-interview kung saan saang bahagi ng floor pwedeng makita, matagpuan itong mga natrap na mga workers nitong building na ito. At maging ang city government, si Mayor Lasatin ay isa rin sa tumututok ngayon para nga matulungan yung ating mga kababayan na nandoon na natrap. At maging yung barangay officials, ang barangay captain ng barangay Balibago, andon din para nga matulungan at kung ano ang maitutulong nila para sa sinasagawang search and rescue operation. So yan muna yung ating ginagawang update at pag-follow up sa pangyayaring ito. Yan muna, Giselle, yung ating update, RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Maliban daw ho doon sa ilang individual na sinasabi na tumulong kay Senator Bato de la Rosa na tumakas, ang sinasabi ho ni Carpio, yung mga officials daw ay maaari ding panagutin. Partikular ho yung mga naglagay sa kanya doon sa protective custody ng mataas na kapulungan. When I see her, I know that you'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Ang kanya hong sinasabi ho ng former justice, ang DOJ o di kaya iyon hong ombudsman, maaari ho silang maghain ng complaint o ng reklamo laban ho doon sa accountable official para ho sa obstruction of justice. Nasa atin hong linya si National Capital Region Police Office spokesperson, si Police Major Hazel Asilo. Major, good morning po. Welcome po sa DZRH. Yes ma'am, magandang umaga po. Major, kabila ho, kaliwat kanan, yun hong isinasagawa ng kilos protesta sa labas ho ng Senado. Ito ho yung parehong mga anti at pro Senator Bato de la Rosa. Kumusta po yung latag ng seguridad ng hanay po sa labas po ng Senado? Sa ngayon po, meron po tayong 125 na personnel na nakadeploy po dyan sa labas ng Senate of the Philippines, particular po dyan sa along Jokno Boulevard, kung saan po sila po yung nakamonitor ngayon para magsisecure na rin dun sa ating mga kaganapan na maaari dyang mga pagtitipon or mga rally po ngayong araw na ito. Major, from heightened alert, kasalukuyan na po ba o possible po na ilagay po sa full alert yung hanay dito po sa Senate Gate kung sakali man na kasi ho, nung mga nakalipas na araw talagang dumagsa po walang pahinga yung mga nagkikilos protesta at meron nga pong pagtaas pa ng tensyon partikular noon hong gabi na nagkaroon ng shooting incident po sa Senado. Heightened alert pa rin naman po ang NCRPO. So yung pagtataas po natin ng alert level is magdedepende po yan sa kung ano pa po yung mga susunod na magiging kaganapan. So ngayon po, for now, heightened alert. Ang ating po mga personnel naman po ay naka-standby. At kung kinakailangan po ng dagdag na puwersa natin dyan sa Senate is meron naman po tayong naka-reserve
na mga standby support. Mahigit 100, ma'am, yung kasalukuyan na police deployment natin sa area. Gaano pa po karami yung naka-standby kung sakali? Meron po tayong naka-standby na nasa 261 na personnel. Ngayong linggo po na ito, Major, meron po bang mga nagpahayag ng o meron pong mga humingi ng permit para po makapagsagawa ng pagkilos po sa Senate Gate? Sa ngayon po, wala po kaming nare-receive the information kung meron man pong nag-request ng kanilang mga permit mula po sa LGU ng Pasay. So, malalaman naman po natin yan kung sakali man po na magkakaroon po sila ng pakikipag-ugnayan or meron po silang forwarded na request po sa LGU nila. Bilang, ma'am, nagkaroon ng putukan sa Senado, meron po bang special security measures na inilatag po yung NCRPO sa labas po ng Senate? Sa labas po ng Senate, yung usual naman po natin na deployment, yung ating inilagay po ng mga CDM contingents, ganun din po yung ating negotiating team at iba pa natin mga personnel, yung ating police presence and visibility. Same pa rin naman po yung ginawa natin na deployment. So magdidepende na lamang po yan kung magkakaroon po ng directive or ng request po ang Senate o ang ating national government para po magkaroon po tayo ng additional na deployment sa loob man po or sa labas ng Senate. Major, may mga panawagan po yung liderato ng Senado na magkaroon ng independent investigation doon po sa nangyaring barilan sa loob ng Senado. Kung sakali ba, ma'am, pwede po dito na pumapel yung hanay? Depende po yan kung kami po ang iaatas na magkaroon po ng investigasyon regarding po dyan or separate investigation. Nakahanda naman po ang NCRPO para gawin po yan. Ma'am, may mga request na po ba yung NCRPO? Hindi ko, ma'am, alam kung kayo yung makakasagot, pero ang Senator Padilla kasi inamin niya na nakisabay sa kanya si Senator Bato palabas ng Senado umaga noong May 14, ibinaba po sa Makati City at doon daw pinick up ng kanyang sariling sasakyan. Sisilipin po ba ito, ma'am, ng hanay? Magkakaroon ba tayo ng request ng mga CCTV footage doon po sa MMDA? Sa ngayon po, magdidepende po siguro yan sa kung ano magiging instruction sa amin. For now po, wala pa naman po akong information regarding po dyan sa mga request po regarding sa mga CCTV. Kung meron man po, agad naman pong a-actionan niya ng NCRPO. Kung sakali, ma'am, nakahanda naman kung may magpasaklolo sa inyo at direkta na magpasaklolo po ang Senate President Alan Peter Cayetano? Yan naman po ay, syempre, depende po sa magiging kautusan sa amin. Kami naman po sa NCRPO ay sumusunod lamang kung ano po yung iatas po sa amin ng National Headquarters. Major, nung nagbantay po kami, nung nagkaroon ng Senate shooting sa labas ng Senado, talagang nasaksihan ng media kung papaano hinarang nung ilang rallyista, pinagmumura, binuhusan ng tubig yung sasakyan ni dating Senate President Tito Soto. Yung mga humarang, ma'am, na-identify na ba ito o ang dating SP po ba ay nag-file po ng complaint po sa NCRPO? Sa ngayon po, patuloy po yung ginagawa nating investigasyon patungkol po dyan. Wala pa rin naman po kami natatanggap na complaint po kung meron man. So, ang makakasagot po niyan siguro ng mas maayos po ay ang SPD kung saan po sila po yung nagkakandak po ng investigasyon patungkol po dyan. Pero Major, kung sakali, ano po yung mga kakaharaping kaso nito pong mga iba't iba po yung kanilang posibleng, hindi ko po maiisa-isa kung ano pa yung mga posibleng maaring iskaso sa kanila, pero magdidepende po yan sa kung ano yung kalalabasan ng ating investigasyon. Major, ngayon po na mataas yung emosyon ng marami nating kababayan, nasa inyo, ma'am, yung pagkakataon para po manawagan, magbigay po sa kanila ng mensahe. Yes po, naiintindihan po namin na marami po tayong mga kababayan ang nais pong magpahayag ng kanilang mga saloobin, gustong pumunta ng Senate para ipakita yung kanilang pagsuporta sa kanilang mga sinusuportahan na mga personalidad. Iginagalang po namin ang inyong karapatang magpahayag dahil ito po ay nakasaad sa ating saligang batas. Pero hinihiling po namin na sana po sundin natin ang tamang proseso,
kumuha po tayo ng permit at makipagtulungan po tayo sa mga lokal na otoridad para matiyak po natin ang mapayapa at maayos na pagtitipon. Kami po ay hindi ninyo kalaban, kami po ay nandyan para pangalagaan kayo at tiyakin po na makakauwi po kayong ligtas at syempre safe po ang lahat. Kumbaga ang mga pulis po natin ay nandyan para sa kaayusan po ng lahat. Nais din po namin linawin na ang NCRPO po ay walang panig. Wala po kaming pinapanigan na sinuman. Kami po ay nandito para tsaking ligtas po at maayos ang lahat. Hindi po kami nagpoprotekta ng isang panig. Kami po ay nagpoprotekta sa bawat Pilipino. Si Police Major Giselle Asilo ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Ma'am, maraming salamat po. Happy Sunday. Maraming salamat po. Good morning. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Sa mga simpleng Pinoy na hindi mo inakalang nasa tabi-tabi lang. Magandang malaman dahil may laman. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Sunday morning, Ay, kaya pa ba? I think I'll take a walk in the Uy, pwede raw yung pwede raw ho yung citizen's arrest. Doon ho sa ating hinahanap na Senator Bato de la Rosa na itinuturing na nga ho na fugitive from justice ng DOJ. Kaya nagbabana ng opisyal na direktiba sa NBI, sa PNP na magkasana ho ng manhunt operation. Meron hong ibinahagi dito ho sa usapin na ito ang aming attorney Rina Seco dito ho sa MBC Media Group. Sa Article 59 ng Rome Statute, ang ini-invoke ng mga abogado ni Senator Bato de la Rosa kung bakit daw kailangan munang idaan yung senador sa Korte ng Pilipinas. Iyan ho yung Artikulo 59 na ini-invoke daw ng camp ng dating top cop ng Duterte administration. Pero ang binabanggit ho dito, ang person arrested yung nakasaad doon sa Article 59 na ang ibig sabihin, arrest muna bago idaan sa competent na local court. Ito po ang binabanggit ni Attorney Seco. Kaya kung pagbabatayan daw, maganda ho kasi itong malaman noon hong ating mga kababayan sapagkat lahat eksperto Lalo na ho pagdating sa social media, lahat magagaling, lahat mahuhusay, lahat may sentimiento, lahat may opinyon. Kung pagbabatayan daw, yung Artikulo 59 na ginagamit na argumento ng mga abogado ni Senator Bato, lumalabas na mali na sabihin kailangang idaan muna sa lokal na korte bago yung aresto. Person arrested kasi yung nakasulat. Hindi naman matatawag na person arrested kung hindi pa nahuhuli o hindi pa detained o nadidetine. Batay ho sa ini-invoke na article, ito pa ho batay doon sa explanation ni Attorney Rina Seco, hindi pa din nade-determine ulit ng probable cause dahil sa Article 59 Section 2. Ang role ng local court, tingnan kung yung pinangalanan sa warrant at ang person arrested ay iisa. Ikalawa, tingnan kung nasunod yung proseso o ang proseso yung pag-aresto. At ikatlo, tiyaking hindi nalabag yung mga karapatan ng inaresto. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Hanap buhay ho muna tayo, 9:53 oras natin sa buong kapuluan. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Oy, 3 minuto bago ho ang 10:00 ng umaga. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Ang ironikal, hindi ho ba? Para habulin ka ng mismong institusyon na minsan mong minanduhan, na minsan mong pinamunuan. Ang isang opisyal na yung fasad ay walang inuurungan, matapang, masusukat ho yung tapang niya na yan. Kung palabas lang ba? Kung totoong prinsipyo niya yan, kung haharapin niya yung sistema o batas na humahabol sa kanya. Ano ba, alisin na ho natin yung bang ilusyon ng ilan na kayo ho ay untouchable bilang kayo ho ay nanungkulan sa pamahalaan. Ang batas, sabi nga nila, ang batas ay batas eh. Ang sistema ay sistema, dapat walang untouchable. Ang pananagutan ay hindi lang ho sa mga ordinaryong mamamayan. Ngayon nga ho sa sandamukal na issue na pumutok sa mga nakalipas na taon. Lagit-lagi ko ngang binabanggit nakakalungkot ho na isipin na sa sangkatutak na ingay sa politika ngayon, natatabunan at parating natatabunan, parating nakakalimutan, isinasantabi yung mga issue na malapit sa sikmura ni Juan. Yun hong hinahabol,
isinisigaw natin na hustisya, accountability doon ho sa malawakang iskandalo sa flood control. Lahat ba napanagot? Hindi ho ba hanggang ngayon hinahanap ho natin yan na para bagang natabunan eh. Heto na naman, hindi pa nga umiinit sa upuan yung bagong liderato ng Senado. May mga ulat na naman, talaga ba? May palitan na naman ng liderato na napapaulat. Sinasabi nga nung ilan, iyan daw yung weakest na Senate leadership. Talaga ba? Hindi naman ho talaga natin maiilagan, hindi ba? Ganyan ang politika eh. Ganyan yung siste sa politika. Kaya lang ang dapat nating ang dapat nangyayari. Kung ganyan ho yung sistema sa politika, huwag naman nating kalimutan na kayo ho ay inihalal ng taong bayan para magserbisyo publiko. Huwag ninyo hong ipagkait yung serbisyo na dapat otomatiko na ibinibigay ho ninyo sa sambayan ng Pilipino. Ang nangyayari ho kasi ngayon para bagang namamalimos yung mga ordinaryong tao doon ho sa buwis na ibinabayad nila na dapat ibinabalik sa atin sa pamamagitan ho na public service. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Mapapahay at mapapabuntong hininga ka na lamang. Sama-sama ho nating bantayan. Yun hong mga issue ho natin ngayon. Sama-sama ho nating tugay-gayan at huwag ho nating kalilimutan. Patuloy ho tayo at sabay-sabay ho tayong sumigaw pa rin, mag-demand ng pananagutan sa mga dapat. Ayan na po ang kabuuan. Hindi pa yata tayo nakapagpakilala sa entrada ng programa, pero iyan ho yung kabuuan ng isang oras nating talakayan dito ho sa DZRH Documentaries. Minus muna ang aking partner si Edniel Parosa. Ako po ang inyong nakasama. Ako po si Giselle Ricofort para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. This time check is brought to you by